Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong tayo ay makapag-aral sa ating din at ipagpatuloy ang ating tinatalakay, mga maikling aralin sa Injil sa Salah. At ating isisingit o kumbaga ay ito dapat ang nauna sa pagtalakay natin doon sa mismong actual na demonstration ng sala ay ang wudu at ang tayammum. Pero isisingit pa rin natin na napakahalagang bagay at isa sa mga kondisyon para maging katanggap-tanggap ang ating pagdarasal. So, nandito tayo ngayon sa kung saan meron tayong source of water, may tubig tayo gagamitin sa demonstration ng wudu. Pero bago tayo magbasa muna, unahin ko na yung tayammum. Okay? Ang tayammum o tinatawag na dry ablution ay kapag sinasagawa at itinuro din ni Allah, sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tayo ay walang masumpungan ng tubig ay magsagawa tayo ng tayammum. At ang tayammum ay ang hulugan ng qasd o pagnanais. Ito ay ang paggamit ng sa batas ay ang paggamit ng alikabok o sa'idul tayyib sa pagpapakadalisay para sa pagdarasal at iba pang mga gawain na kinakailangan ang tahara. Okay? So, kapag nawalan ng tubig, halimbawa, o may tubig pero ito ay para doon sa mas mahalagang pangangailangan natin, halimbawa pag-inom o pagluluto ng mga kain, halimbawa. O kaya naman ay sobrang lamig ng panahon o kaya ng tubig na maaaring o init din at the same time na maaaring mapasok sa lamig o sa init ang ating balat. O kaya naman mayroong source ng tubig, subalit hindi tayo makakuha doon, maaaring may mabangis na hayop o mapanganib. So ano man mga pagkakataon na magtutulak sa atin na hindi makagamit ng tubig, meron tayo halimbawa ay karamdaman o makakasama sa atin lalo ang paggamit ng tubig. Kaya pinahintulot sa atin dahil yun ang kagandahan ng Islam, ang pagkasagawa ng tayammum. Okay? So ang tayammum ay sa pamamagitan ng sailong tayyib o malinis na alikabok. Alikabok ay nasa paligid lang natin yan. Doon tayo nagmula sa alikabok, sa lupa, at yan ay malinis. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Ang kalupaan ay ginawa para sa atin bilang masjid, bahay dalanginan at pagpapakadalisay. Okay, so ang alikabok nasa taas ng mga cabinet natin, nasa gilid, sa mga bintana. Halimbawa, pagpalagay natin na dito ang alikabok sa harap natin na ito. So, ang sabi nila sa mga Allah subhanahu wa ta'ala, "Fadribu biwujuhikum wa aydikum minhu." Punasan sa pamamagitan ng inyong mga mukha at ang inyong mga kamay. Okay? So, ang unang gagawin natin, pag nakita na natin yung sa'idong tayyib, yung malinis na alikabok, ay siyempre doon na yung intention natin kung sasagawa ng tahara na tayammum. Sabihin natin Bismillah. Okay? So, didikit yan sa ating mga kamay. Kung sobrang dami alikabok, pwede natin hipan. Pagkatapos ay yung bandang taas na bahagi ng ating mga daliri o kamay ay nipupuna sa ating mga mukha. Ayan. At ang pinakapalad naman, kaliwang palad ay sa taas ng kanan at ang palad ng kanang palad ay sa taas ng kaliwa. So, okay na yun. Marami tayo makapagsala, magbasa ng Quran, humawak ng Quran, hanggang sa mga bagay na kinakailangan
ang tayammum. Ang tahara, wala tubig, kaya gagamitin natin ay, o sasagawa natin ay ang tayammum. So, ganun ba yun? Bismillah. Tapos sa mukha, yan lang. So, okay na po. Hindi na po aabot dito, o hindi na kasama yung mga itong bahagi na dapat sana ay nabasa kung tayo ay mahuhulo. So, yun ang ino natin tayammum sapagkat para bago tayo magbasa. Ngayon naman ay ang dugo. So, ang kailangan sa budo ay malinis na tubig. Ito tawag na tahor na tubig. Yung bakit alakil katihi, sabihin na hindi talagang natural na pagkakalikha o siya ay malinis, maaaring nahaluan ng konting malinis na bagay at hindi na bago ang katangian ng tubig. Hindi na bago ang kanyang lasa, ang kanyang kulay, ang amoy. Tubig pa rin siya. Hindi natin kinuha ng walang paalam, hindi natin ninakaw, o ano pa man, hindi magandang gawain. So, kung nandiyan ang tubig, una-una natin gagawin ay yung intensyon natin na magbudo. Yung pagtungo pa lang natin dito, o halimbawa tayo galing sa palikuran, magsasagawa tayo ng budo, yun yung intensyon natin. Okay? Sa gagawin na ibada na ito. So, sabihin natin muna ay Bismillah. So, papakita natin yung tuloy-tuloy sa mamaya ay papaliwanag natin. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, so yun ang pagsasagawa ng wudu. So nakita natin diretso at ganoon lang kadali, simple. Ipapaliwanag natin ng detalyado. So una, ang ating dapat na mayroon tayong niya, may intensyon. Tapos yung tubig na dito sa harap natin. So, sabihin natin ng Bismillah. Kapag naalala ito ay obligadong sabihin. Pero kung hindi naalala, nagsimula na tayo na hindi nakapag-Bismillah. Okay, yun. So, una sa mga gawain natin ay kanang bahagi. At yung mostly ng mga bahagi na ito ay 3 ulit natin hinuhugasan. Okay. Maliban sa ulo, mamaya sa tainga. So, sabi natin ng Bismillah ay ating hugasan ng ating mga kamay. Lalo na kung galing tayo sa pagtulog. 1, 2, at 3. Mainam na tawag dito ay taklid o yung mga gilid-gilid. No? Mapagitan yan na. Hanggang dito lang sa kamay muna. Kariwa. 1, 2, 3. Pagkatapos ay ang mukha natin. At ang una sa mukha ay ang ating mga bibig.
Tatlong ulit na pagmumungmung. Okay? Tapos ang mumog ay ang pagsinghot at pagbuga. Singhot sa kanan, buga sa kaliwa. Tatlong ulit. Singa. Singa. Buga, yan. At pagkatapos ay ang kabuuan ng ating mukha. So tayo ng tuwing. So kailangan mula dito sa kung saan yung pinaka ng ating may buhok hanggang dito sa may baba. Kung may balbas at manipis ay sapat na haplusin, mabasa yung pinaka jild o yung skin, yung skin, balat. Ayan. At yung mahaba naman ng balbas ay sapat na mabasa yung kanyang pinaka surface na nakikita. Ayan. So, at ito rin from dito hanggang dyan, kailangan mabasa. So, pag ganyan, at gano'n. Isa na tayo, tapos pangalawa. Tatlo. Tapos ay ang pagbalik natin sa kamay, this time kasama na ang ating siko hanggang sa siko. So babasahin pa rin natin ito, hindi sabihin, hindi pwede na, ay nabasa ko na yan kanina, okay na. Hindi, ngayon pala talaga yung part ng kamay. Yung sabi na Rasulullah, pag sinubudyuha ko, o idea ko, ilan makapit. So kasama yung ating marpak o yung ating siko. Basa na yun. Ayan, para dumaloy siya, pusa. Nakita nyo, ginagawa nila para pusang dumaloy. Ngayon din sa kaliwa. Tapos ay punta naman tayo sa ulo. So, yung basang kamay natin, basang palad, ay ating ihahaplos mula dito sa harapan hanggang patungo sa likod. At pabalik. One time lang yun. Pagkatapos ay basa pa rin yung kamay natin, nakatusok sa tainga, hahagurin natin ang ating mga tainga, lalo na yung likod na ito. Yan. Isang ulit lang, sapat na yan. At huling bahagi ay ang ating paa hanggang sa buko. Ang ating mga daliri, yung pagitan yan, pinakamainan na mabasa. Ang bukong-buko, lalo itong sakong dahil ito ay matigas at tuyo. Tatlong ulit. Pero magpas na konti sa tudlo dahil nga mahirap mabasa minsan. Yun lang yun. At kaliwa. Okay, so, magtipid tayo sa tubig at sarin niyo sa mga sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, doon natatapos ang ating wudu. Sabi natin ng wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alna min at-tawwabin wa ij'alna min al-mutatahhirin. So, may mga ibang dua pang binabanggit doon. At wudu natin ay nasisira kapag halimbawa tayo ay natulog ng mahimbing, kumain ng karne ng kamelyo, humawak sa ating maselang bahagi ng katawan ng walang pagitan, umihi o dumumi at nakipagtalik. So yun ang mga minor, yung makipagtalik ay kasama sa major impurities
na nakasira ng ating wudu. Okay. So inshallah, yun ang maikling pagpapakita ng pamamaraan ng tayammum at ng wudu. Sana ay inshallah matandaan natin na sa mga bagong yakap sa Islam. Ito'y bahagi pa rin ng ating programa na maikling mga aral hinggil sa sala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.